nga po mga anak, andito na naman si Lola Becky para mag-share. Si-share ko lang yung libro ko. Okay, chapter 11. Oh Rosie, oh Rosie. Habang naghihintay ako ng bagong trabaho, binigyan ako ng kapatid ko ng 6 na oras na duty sa kanyang panggabing trabaho. Ang schedule niya ay 8 o'clock ng gabi hanggang 8 o'clock ng umaga. Pagdating namin sa bahay ni Mr. O. Rosie, siya muna ang nag-asikaso sa pasyente. Nang maihiganan niya sa kama at makatulog si Mr., saka ako pumasok sa kwarto. Sa ilalim ako ng hospital bed, naglatag ng sleeping bag. Si Mr. O. Rosie ay bulag, 99 years old, na at mahusay daw tumugtog ng piano. Ang bilin ng kapatid ko, kapag nagising daw, hayaan ko lang magsalita, pero kapag gustong bumangon, sabihin ko raw, matulog ka dahil sabi ng konserbator, kailangan mong matulog ng maayos para hindi tataas ang blood pressure mo. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagsimula na siyang magsalita. Oh Rosie, nainip na akong makasama kang muli. Mahal ko, miss na kita. Oh Rosie, yun yung asawa niyang namatay. Naunan nang matay sa kanya, matagal na. Paulit-ulit niyang sinasabi yon. Kaya sinabi ko ang bilin ng kapatid ko na kailangan niyang matulog para hindi tumaas ang blood pressure niya. Laking gulat ko nang bigla niyang tanungin, sino ka? Nasaan si Joe? Mabilis akong sumagot. Ako si Joe, may sipon at may sipon kasi ako. Kaya iba ang boses ko. Matulog ka na para hindi tataas ang blood pressure mo. Sumagot siya. O sige, matutulog ako. Pero dalin mo muna ako sa piano. Gusto kong tugtugin ang paborito ni Rosie. Yeah. Nakakatuwa itong matandang to. Matagal na, patay na yun. 2000. Year 2000 pa yun. Yung pasyente ko. Kumbaga, siksik lang ako doon. Pero, experience, Sinabi ko na hindi pwede dahil madaling araw na at baka may magreklamo sa ingay. Baka raw katukin pa kami ng pulis. Sabi ko, matulog ka muna. Matulog ka muna. Bukas, paggising niya, pwede siyang tumugtog para kay Rosie. Okay. So, sabi ko, matulog ka na muna. Paggising mo, pwede kitang dalhin sa piano para magtugtog ng piano para kay Rosie. Hindi naman siya makulit, pero tuloy-tuloy niyang kinakausap ang kanyang yumaong asawa na si Rosie. Nakatulog kami sandali. Bago mag 7:00 ng umaga, ginising na ako ng kapatid ko para lumipat sa kusina dahil ibabangon na niya si Mr. O. Rosie. Nakakatuwang karanasan iyon para sa akin. Buti na lang at bulag siya. Hindi niya talaga ako nakilala dahil naloko ko siya na ako si Joe. Pagninilay, reflection. Sa gabing iyon, napangiti ako sa isip ko. Kahit 99 years old na si Mr. O. Rosie, kahit bulag na siya, malinaw pa rin sa puso niya kung sino ang pinakamamahal niya, o si Rosie. Wala siyang anak, pero marami siyang naiwan na alaala ng pagmamahal. Sa katunayan, nalaman ko rin ang karamihan ng kanyang kayamanan ay ipinamana niya sa isang children's hospital. Doon ko lalo naisip ang pagmamahal. Pwede rin itong ibahagi sa mas maraming nangangailangan. Nakakatawa mang isipin na naloko pa siya na ako si Joe dahil sa sipon kong boses. Pero sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung sino ang kausap niya. Ang mahalaga ay nararamdaman niya na may kasama siya sa gabing iyon. Minsan ang matatanda ay parang mga bata rin. Kailangan lang ng kausap, ng kaunting lambing, at ng taong makikinig sa kanilang kwento kahit paulit-ulit pa iyon. At sa puso ko, naisip ko, sana pag tumanda ako, may isang taong handang makinig sa atin. Kahit tawagin pa natin ng paulit-ulit ang pangalan ng mahal natin sa buhay.
Oh Rosie, oh Rosie. Yeah. So yun, bulag siya. Pero mabait siyang tao. Tsaka yun nga, yung kayamanan niya, pinamanan niya sa Children's Hospital. Pati yung bahay niya, kasama yun. Meron siyang conservator. Yung conservator ang nagsusweldo sa amin. Kasi nga, bulag siya at saka matanda na. 99 years old. Sayang nga, hindi siya umabot ng 100 bago siya mamatay. Actually, 1 month pa bago siya mag 100. So, anyway, share lang ko ng mga kwento na sana tayo, pagtanda din natin, meron tayong makakausap na matino. Yung makakasama natin. Pamilya, number 1, di ba? Na sana, ngayon pa lang, habang bata pa, ma-realize natin na pagtanda natin, kailangan natin ng kausap. Pero kailangan maging maayos din mga ugali natin. Na hindi mangingibabaw yung mga tantrums, you know. Kasi minsan may mga sumpong tayo. Huwag nating gamitin yun. Hindi maganda. Mas lalo tayong manghihina pag sobrang galit sa puso natin, na hindi mo matanggap na matanda ka na, tapos ang pamilya mo hindi rin matanggap na naging aburido ka. Dapat kalmado tayo. Kaya ako, sabi ko nga sa mga anak ko, talagang dumating yung time na mag-alburuto ako, kasi nga hindi natin alam, di ba? Yun, lalo na kung marami kang iniinom ng mga gamot, may side effects yun. Sabi ko sa kanila, pinapahintulutan ko sila na bigyan ako ng sleeping pill. Patulugin na lang nila ako. Para hindi ako maging perwisyo. Ayoko maging pabigat. Okay? Yun ang nais ko. Kaya hanggat kaya ko, nagdadasal lang ako palagi na sana pagtanda ko, hindi ako aburido. Okay? Thank you mga anak sa inyong pakikinig. At sana nagustuhan niyo yung mga kwento ko. Meron pa akong kwento. Bukas, abangan nyo. Ano na ako? Chapter 12. Kaya ano nga ba yung chapter 12? Hindi ko kabisado yung libro ko. Ang paglalakbay ng isang caregiver sa Amerika. Okay. So, thank you so much. God bless us all. Bye. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag na mag-alala.